Oo, malapit nang bumagsak ang ulan. Kumukulog eh. Ay naku. Tag-ulan na talaga. It's already rainy season. Kaya, kumustahin po natin. Kumusta muna kayo mga kababayan? Mga kababayan, kumustahin po natin yung matampuhin na, actually, kababayan ko yan eh. Matampuhin kaya saan napunta? Sino yun? Si Elizabeth Oropesa. Oh, sayang. O ano, Lauro, nasaan ka na ngayon? Hindi ka kasi makapag-antay eh. Tingnan mo, 'di ba si Imelda Papin? Si Imelda Papin po, kaka-appoint lang ng ating Pangulong BBM sa isang posisyon sa gobyerno. Siya po ay itinalaga na acting board member ng PCSO. Parang ito yata yung kaparehong posisyon na hinawakan noon ni Sandra Scam. Alam mo ito si Sandra Scam, kababayan ko rin to eh, Bicolana rin to, taga Masbate. Itong si Imelda Papin ay taga Kamsur. So, Bicol. Ito namang si Oropesa, Bicolana rin, taga Albay pa. Ginubatan yata eh. So, mga kababayan yan. Ngayon, kung maalala po natin, di ba, right after nung eleksyon, well, hindi naman right after, months after, just a few months after nung eleksyon, nung nanalo na nga po si PBBM, at alam natin, it's a public knowledge that Elizabeth Oropesa has been a avid Marcos loyalist. At hindi po natin tinatawaran ang kanyang mga naging karanasan sa pagtatanggol sa Marcos family. Mula pa nung 1986 nang pinatalsik nga po ng mga Dilawan at Inchik. Isasama na natin lagi ang Inchik dito dahil sila naman talagang may promotor eh doon sa pagpapatalsik sa Pangulong Marcos Sr. So, ito nga pong si Elizabeth Oropesa, ayon na rin sa kwento niya, ay talagang marami siyang naging karanasan, mga sufferings sa pagtatanggol, sa pagsama-sama sa mga rally. Di ba nakidnap pa nga siya? Nakidnap siya, na-torture siya. Actually, kawawa naman, at saka dapat naman sana na-acknowledge, na-recognize yung kanyang mga nagawa, sufferings, sa pagtulong, pagtatanggol, at ultimately, no, nakabalik na nga po ang Marcos sa Pilipinas, at ito ngayon, tumakbo bilang Pangulo si dati, Bongbong Marcos, siya po ay talagang tumulong. Malaki ang kanyang naitulong. And I think it was for free, I don't know. For free siguro, kaya nga nagtampo eh. Ngayon, yun naman pong pagtulong sa kampanya, yun naman po ay voluntary. Kung talagang gusto nyo na makatulong na mailuklok natin sa pwesto ang anak ni Apo Lakay. At alam nyo, hindi lang naman ikaw, Miss Elizabeth Oropesa, ang nagka-contribute. Lahat naman tayo na mga fans ng Marcos, even I myself, I also did just a bit of contribution na, well, dito lang naman sa neighborhood, nagkampanya-kampanya, nangumbinse in my own little way, na maus din naman ako. Pero that's it. Wala po tayong in-expect na anuman. Kundi, ang nais ko lang, ang gusto lang po ng yung totoong Marcos loyalist. Ang gusto lang naman po natin ay maibalik yung Marcos brand of leadership.
para sa ating bayan. Hindi para sa Marcos family, hindi para kay Bongbong Marcos, kay Amy Marcos. No. Instrumento lang po sila. Diba? Instrumento sila para matupad natin ang magagandang hangarin at mga pangarap para sa ating bayan at para sa ating mga kababayang Pilipino. Now, itong si Miss Elizabeth Oropesa na according to her, sobrang ginawa niyang in-expose niya sa social media yung kanyang tampo. Not necessarily galit, siguro, tampo. Nagtampo at nagpahayag pa siya ng not open letter, open pronouncement pa-address to PBBM na doon niya inilahad ang kanyang mga sama ng loob. Na kesyo, nagpagod siya, nagsakripisyo siya, okay, nagsakripisyo. Pero, Miss Oropesa, wala naman sa inyong nag-utos na gawin yon. Voluntary. Kaya lang, yung inyong mga tampo ay kaya pala dahil you were expecting something in return. 'Di ba? Kasi ganyan talaga kapag ikaw ay nag-expect, ibig sabihin hindi bukal sa kalooban mo yung ginawa mong pagtulong at sakripisyo na kumbaga, kung ikaw ay talagang totoo sa loob mo na ikaw ay magtutulong, ganyan-ganyan, dapat wala kang hinihintay na kapalit. O ngayon, dahil sa ikaw ay nag-expect, you aspired for something in return for your sacrifices. Noong hindi mo natanggap, sumama ang loob mo. Sinumbatan mo ang Pangulo. Pagkatapos, hindi ka pa nakontento, napahiya, kumbaga ipinahiya mo si PBBM sa mga tao na kesyo si PBBM hindi marunong tumanaw ng utang na loob, hindi marunong mag-reward, magbigay ng reward. 'Di ba? And worse, tumalikod ka na ng tuluyan. Sumapi ka na sa mga Duterte at kasama ka na sa mga rally, sa mga pagsigaw-sigaw. Although hindi ka naman nagsisigaw, the fact na umanib ka na doon, di ba? For me, that just goes to show na you were not really sincere in your, what do you call, suffering, contribution. Di ba? You did it because you wanted something for yourself. Not for the country, but for yourself. Kaya nga nung hindi mo nakuha, ayan, nagalit ka at nangibang bakod ka na. Nasaan yung loyalty? Diba? Dahil lang sa hindi ka na-recognize, hindi ka nabigyan ng what? Recognition, reward, umiyak ka pa sa social media. So, what does it mean? Hiniya mo si Bongbong Marcos. Just like Hitad Maharlika. Iisa na kayong you are of the same tribe. Tingnan mo si Maharlika. Dati, rabid Marcos loyalist din kuno. Yun pala, just like you, La Oropesa, she was also expecting something. Yun pala, gusto niyang maging consul. O, paano siya magiging Filipino consul? American citizen siya. Diba? Pag consul, mga nagtrabaho sa embassy, Philippine Embassy, di ba dapat Filipino citizen? You are already an American.
O, 'di ba? Then after that, dahil hindi ka napagbigyan ng iyong hiningi na posisyon sa gobyerno na itinatanggi mo pa, na kesyo, walang katotohanan yun. Hindi ka naghangad ng posisyon. So, why the hatred? So, yun ang, admit it or not, that was really the reason why you were so bitter. Pareho kayo, Maharlika and Elizabeth Oropesa. Sayang, Elizabeth Oropesa, kababayan pa naman kita, nakakahiya ka. Hindi ka nakapaghintay. Kayong dalawa ni Maharlika, hindi kayo nakapaghintay. Well, iitsapera na natin si Maharlika dahil nga hindi siya Pilipino. Pilipino siya by blood, but not in citizenship. So, in the first place, she's not qualified. Pero ikaw, Oropesa, o ngayon, nalaman mo na itong si Imelda Papin, Miss Imelda Papin, ay finally nakatanggap ng reward dahil sa kanyang pagiging loyal. Diba? That is the big word today. Loyalty. And do you have that? Kasi ito pong si Miss Imelda Papin, talagang sumuporta po ito sa Marcos family. Nung sila ay pinatalsik, dinala sa Hawaii, kasama-sama pa doon si Imelda Papin. Talagang siya ay a true loyalist. Unlike this lady, Oropesa, sayang, kababayan. Kung nakapaghintay ka sana, malay mo kasi dalawa po ngayon ang itinalaga, binigyan ng na-appoint sa dalawang bagong mahahalagang posisyon. Di ba? Yung wife, yung asawa ni Senator Coco Pimentel, di ba kaka-appoint lang as special envoy to the United Arab Emirates. Kung nakapaghintay ka, malay mo, ikaw yung nai-appoint doon. Diba? Or any other position. If you're qualified enough. O diba yung nabakante ring posisyon nung tinanggal na asawa ni Harry Roque, dyan sa Pag-ibig, bakante yun. Hindi ka kasi makaantay. Para kang sinusunog yung puwet mo. Iilang buwan pa lang. Kasi during the first months of PBBM's administration, di ba ang gulo-gulo nun? Maraming gulo, maraming problema, at maraming nanggugulo. Isa na doon itong ang Rabid Maharlika. At sinundan mo pa, Elizabeth Oropesa, nagpakatortampururot ka rin online. Bantog na bantog ka, pati yung paglipat mo ng kabilang bakod. Well published. O ngayon, o di ikaw ngayon sising alipin. Alam mo yung sising alipin? Alipin ng pagsisisi. Sobra lagpas impyerno na klaseng pagsisisi. O, ano na pala mo ngayon? Lumipat ka sa Duterte camp? Ano ka dyan? Ano mapapala mo dyan? Tingnan mo nga ngayon, napaka-problematic na nga ng kampo ng Duterte ngayon, kung ano-anong mga kababalaghan, kung ano-anong mga problema, mga issue, kinasasangkutan. O tapos nandiyan ka, magbalik bayan ka? Ewan lang.
Ewan lang kay First Lady, baka badshot ka na rin. Yan kasi, maghintay kasi. Akala mo kasi, Miss Oropesa, napakabigat na nung mga sakripisyo mo. Oo nga. Oo, tinatanggap natin at tayo ay binibigyan natin ng recognition, pagpaparangal, yung ginawa mong pagsakripisyo. Kaso, sa ginawa mong ito ngayon, nabaliwala. O, nabaliwala lahat yung mga sakripisyo mo. Kasi, from now on, you cannot expect anything anymore from this administration. I just think so. I don't know. Malay mo, mapatawad ka pa rin naman ni PBBM, ni First Lady. O, yan kasi ang nakukuha ng masyadong hot. Hindi marunong maghintay. Dapat, hinayaan mo lang ang mga bagay-bagay. Just let the river flow on its own. Hindi yung nag-abang ka kaagad. At porke wala kang nung nagsaboy ng blessings si PBBM, hindi ka you were not able to catch anything. Tapos, galit ka. It was very unbecoming of you. Kaya tuloy, imbis na ikaw ay maparangalan, ma-praise, nabaliwala. Even the people, the Filipino people, the netizens, wala, hindi maganda ang naging, ang tawag dito, wala kang nakuhang magandang komento. Dahil dyan, nagpaawa ka eh. Ang ginawa mo, yung ginawa mong yon, nagpaawa effect ka, pabiktim. Yun, nagpa-victim ka. Eh ngayon, mali pala. Mali yung diskarte mo, Miss Oropesa. O di ngayon, paano yan? Nasaan ka ngayon? Nag-expect ka ng something man lang na pampalubag loob. O, nakakaingit, di ba? Nakakaingit, nakakasisi. Look at Imelda Papin. Narinig mo ba siya na nagparinig or nag-expect ng kahit ano? Ni hindi nga natin siya makita o marinig na lumalapit, dumidikit sa mga Marcos, di ba? Ganun kasi. Kasi yun namang Pangulo, siguro ko naman, nandoon ka sa bucket list sa kanyang utak. Kaso ikaw na mismo ang nagtanggal ng pangalan mo doon sa bucket list. Diba? O, nahulog ka. O ngayon, asaan ka na? Umaasa ka dyan sa, dumikit na lang kay BP Sara. Alam nyo, yung mga ganyang klaseng ugali, naging loyalista ka dito sa isang tao, sa isang grupo, tapos mayroon kang hindi natanggap, bigla kang lumipat sa kabila, do you think yung nilipatan mo magkakaroon ng trust sa'yo? I don't think so. Kasi, ako mismo, ako yung nilipatan, iisipin ko, kung nagawa mo sa kanya, magagawa mo rin sa akin. Kaya, dyan sa nilipatan mo, do you think na mahal ka dyan, tanggap ka, accepted ka ba? May tiwala ba sa'yo? I don't think so. It's too late. It's too late, baby. Diba? Kaya kung ako sa'yo, ang gawin mo na lang, manahimik ka. Just do what's good. And, mahalin mo, ipaglaban mo na lang ang ating bayan. Dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Ladies and gentlemen,
Thank you for watching, and I'll see you in my next vlog. Peace.